Mapagpalang Martes po sa ating lahat, mga kaanting-anting agimat mutya. So sa mapagpalang Martes po ng Agosto, pasensya na po at medyo magulo sa aking kwarto. Bihira akong maglinis. So ang ating pong vlog ngayon ay about sa mutya ng sawa at mutya ng pagong. Kung kagabi kapag-post po ako ng ng mutya ng mutya ng sawa. Ngayon naman po ay papasilip ko rin po yung isa kong gamit. Bali ipapasilip ko yung dalawa. Ang isang mutya po ng sawa. Yan. Isang mutya po ng ng pagong, yung pinakang dibdib ng pagong. Ayan po, bali naging bato po siya. So ayun, kung para po sa naniniwala sa maaurahan nyo po ito sa may mga third eye. So legit po ito ng mutya. So bali ito nga pala po ay galing sa aking sa aking blessor. Bali ibinigay sa kanya ng isang matandang babae na pinakamagaling maghilot, Mindoro. Isa sa magaling na maghihilot. So bali na niya, nausap niya na kung maaari malimusan niya. So ibig sabihin ng malimusan, mapalitan rin po ng kung ano man ang ipapalit, kung medalyon man o ano. So dahil yung blessor ko po ay napakabait rin at napakagaling po makisama sa mga mga kapwa antingero. So yun, na po niya, nausap niya, ibigay sa kanya ng ng bukal sa loob. So nagpapasalamat rin po ako dahil kung wala yung aking blessor, wala rin po ako may i-vlog na ganito. Walang maipakita mga mutya na kung ano. Kasi sa totoo lang po, sa kanya po galing lahat ng ng gamit na aking ibinablog. So kung wala siya, wala rin po ako. Saka sa kanya po lahat nagmula ng ng hawak kong gamit, agimat man o mutya. So ito, ipapaliwanag ko lang po yung yung bisa kung saan nga ba ginagamit. So dahil mas lamang po sa atin ang paghihilot. Mas lamang po sa atin yung nabigyan tayo ng ng karunungan sa paghihilot. So dati talaga hindi po ako marunong maghilot. Ni training po ay wala po akong training sa paghihilot. So kaya lang po ako natutong maghilot ay gawa sa sa aking tiyuhin. So pinapanood ko kung paano maghilot, kung saan ba yung mga bali-bali, mga ipit na ugat, kung saan pwedeng hilutin, kung saan pwedeng kapain. So napakaswerte ng mga new generation na na meron na silang mga kaalaman sa paghilot, kasi mostly may mga training. Pero iba pa rin talaga yung sariling experience mo na natuto ka na maghilot sa sariling kaparanan. So bali dagdag na lang yung yung mapapanood mo sa mga vlog na kung saan parte mo hihilutin, yun. So nakatulong din yun. So ito nga pala ay yung tinatawag po na mutya ng sawa. So kung titingnan mo, napakaganda talaga balat siya ng sawa. So imagine kung gaano kalaki yung sawa.
ito yung nailabas niya. So napakaswerte. Napaka swerte natin na sa atin na ano, na ipagkaloob. So may purpose naman yung mga bagay-bagay kung bakit tayo nagpapagkalooban ng ganito para na rin makatulong. Siyempre pag may may magpapahilot, siyempre yung hindi kaya ng iba ay dala sa iyo. So dagdag na mas advanced kasi may mga gamit kang ganito. So ito yun. May gamit ka na pwede mong ipanghaplas. Ito. So bali ito na testing na po namin kagabi. Napakabisa. Ihahaplas mo lang sa mga katawan, ihahagod mo. Mawawala yung mga pita-pita, yun ganun. Ibig sabihin pita-pita yung mga ipit na ugat. So yun. Kung mapapansin mo yung pinakang mutya ng sawa, ay no, napakaganda. Hindi mo mawari kung ano yung nasa loob. Ayan. May mga lahok siya na hindi mo mawari kung may bronze o gold, kung ano man. Kasi pag mutya talaga bihira ka lang makasumpong ng isang mutya, legit na mutya. Yan. Yan. So ito naman yung yung isa mutya ng pagong. Kung mapapansin mo, ang ganda lahukan, may mga siya, may mga puti. Sasabihin mga dilaw, mga batik-batik. Kung ano yung pinakang hugis po ng nung dibdib ng ng pagong, ganun po. Ayan nakita niya. Ayan. So bali ito ay hindi ko pa nalalangisan. Lalangisan natin para lumutang yung kanyang imahe. Yan. Ayun yung napakaganda ng niya Yan. Yan. So bali ang pamilin lang po sa atin ng ng mga nakakataas nakakataas sa spiritual, sa larangan ng mga spiritual, mga panggagamot o kung ano pa man. So kapag ikaw ay may mga ganito, may mga ganitong gamit, ang pinakamabisa po na habang tumatagal ang gamit, habang bumibisa ay kapag may lumapit sa na magpapahilot. So wag mong sisingilan. Wag mong sisingilan halimbawa ito ang gamit mo. Kasi labag ko kasi sa sa amin yung sisingilan ng pasyente. Syempre binigyan ka ng ng karunungan ng nasa taas, libreng ibinigay sa iyo. So iwasan po natin na maningil po sa kapwa ng may pinakang involved na pera, kasi 'di ba nasabi na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. So bagaman hindi naman tayo mayaman, hindi rin tayo mahirap, nakakaano rin tayo na syempre kahit paano ay nakakaluwag. So ating kaya sa atin lumabit yung mga magpapahilot, magpapagamot o kung ano pa man, ay syempre wala silang kakayahan na magpunta sa ospital. So yun, bali na isingit ko lang, siguro masyadong mahaba na. Sa sunod pong vlog ay i-explain ko po, ipapaliwanag ko po kung ano pa po yung bisa ng dalawang mutya pong ito, sa bukod sa gamit sa panghihilot.
So napahaba na po yung vlog. So sana sa ngayon po ay ito muna po ang aking i-vlog. Bali Biyernes po ay gagawa po ko ng ng sarili kong langis na galing sa nyug na aking ibababad po sa sa dalawang mutya pong ito. Kasi maganda po pag talagang ang dalawang mutya na ito ay nakababad po sa langis na once na yung kahit yung mismong langis na lang ang mo, ang ipang pilot mo ay malakas pong bisa kahit hindi nyo na po ito anuhin. Siyempre nakababad na po ito yung pinagbabara ng mutya. So yun lang po ang aking mai-vlog at maraming salamat po sa 51 subscriber. Bagaman nag-uumpisa pa lang tayo. At nagpapasalamat po ako dahil kahit paano ay kung saan nakakaabot ang aming vlog. At sana ay marami pa tayong mai-vlog. At makakapag-share ng mga kaalaman sa mga gamit. Ito po ay aking pinapakita lang po bilang pansariling gamit na mula sa aking Blazor. Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat. Maraming salamat po. God bless.